Morning, good afternoon, good evening, my dear subscribers. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Besides, you will be joining a growing family. Officially, we are now 6,971 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang ano po natin ngayon, pag-uusapan po natin ngayon ay yung with regards dun sa statement, no, ni dating Senador Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes po ay dating senador, katulad nga po na sinabi natin, at nagbabalak po itong tumakbo bilang mayor ng Caloocan City. Okay, may statement po siya, no. Pero actually ano po, no, in the past few months, few weeks, nagbibigay naman po ng statement ito, no. Hindi lang po ito nakafocus sa Caloocan City. Kaya nga po medyo nanganganib siya sa Caloocan City dahil hindi naman po siya focus. Okay? So, ayun. Ang statement niya po ay with regards dun sa paghuli, no, ng Interpol kay anong tawag dito, kay dating Congressman Negros Oriental Teves. Ayan. Si Teves po dati pong congressman 'yan ng Pilipinas. Okay? Ngunit na ano po 'yan, na una na suspend tapos ano na po, inalisan na po siya ng karapatan, inalis na po siya bilang congressman ng Negros Oriental ng majority ng Kongreso or ng House of Representatives. So hindi na po siya congressman, ex-congressman na siya. Okay? So yun. Tapos nagpunta po yan, nagsig po ng asylum yan sa Timor-Leste, ngunit hindi po yan inapruban. Okay? Nag-appeal siya, hindi rin po yan inapruban. Okay? So, syempre magkausap pala si Horta, no, yung presidente ng Timor-Leste, at saka si Bongbong Marcos. No, actually, bago dinampot si Teves, ay nagpunta na palang NBI doon, no? So nakikipag-usap. High-end level pa to biruin mo NBI director ang kumausap, hindi man lang secretary or ano ng presidente, no? Parang nagkaroon ng parang breach of protocol there, no? Kumausap doon sa presidente, doon sa no, NBI director, no? Hindi man lang justice secretary, no? Hindi man lang ganun. Pero anyhow, call nila 'yon. So, 'yon, hinuli, no? Nagpe-play pa ng golf si ang tawag doon, si Teves, no. So nasa ano na, ipo-process na 'yan, i-extradite na 'yan, okay? Mula Timor-Leste hanggang Pilipinas, okay? So yun ito pong mahirap kasi very vocal naman si dating Congressman Teves, no, nag-aano pa siya, nag-critic pa talaga siya sa gobyerno. Kaya po gano'n, no, talagang huling-huli siya, no. Naka-drone pa yung yung paghuli sa kanya, no, ng Interpol, no. Actually, Interpol ang humuli po at saka some of the operatives of the Timor-Leste. Sabi ni dati Senador Trillanes, ito ay anong tawag doon? Ito ay uh, pag may international warrant na of arrest or red notice na tinatawag, sasabihin to sa mga Interpolice, no? International Police Organizations. Okay? So itong mga international police organizations na ito, no, kahit hindi pabor ang gobyerno, no, pero pwede nilang hulihin. Ang problema, system, ito dalawang kaso to pwedeng no, pero sinasabi lang niya, si Duterte na daw ang susunod na aarestuhin o ito ay pwedeng arestuhin sa ganitong paraan, no? Interpol. So wala pong magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kundi sumunod doon sa red notice once na pina-issue na ng ang tawag doon ng ICC, no? Yung red notice or international warrant, kumbaga, no? So uhulihin na po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Pero ako nung last time around, iniisip ko nga ang pwedeng mahuli ay ang tawag dito, si Kibuloy, no? Si Pastor Kibuloy. Kasi nga ito wanted na to sa sa FBI sa Amerika, no? Nakapaskil na 'yan. I do not know kung merong reward money 'yan, no? Nag-golf pa si Pastor Kibuloy, parang parehas ni Tevez, no? Ayun. So pwedeng mahuli ito si Pastor Kibuloy ng FBI or maybe not FBI but also of the
the Interpol, no? Kumbaga, pwede rin naman gano'n, no? Tapos in-interview or nag-text, no, yung mga media personalities doon sa mga lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, nag-hallucinate daw or in your dreams, kumbaga, no, ang tugon ng mga abogado ni Pangulong Duterte. Okay? Kahit Trillanes, syempre, no? So, hindi natin masasabi, no? Pwede, no? Pwede talaga rin, no? Kung talagang legality or strategy, pwedeng mahuli si Senador Bato de la Rosa, no? Hindi lang o wag lang sa compound ng Senate, no? Pwede siya mahuli, no? Si ano din, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, pwede rin, no? Pero syempre, matagal, medyo ano pa rin yan, it would take days, weeks, months, because ano nga siya, no? Ah, may mga abogado din naman 'tong mga 'to, hindi rin naman bastang-basta, 'di ba? So, imagine mo senador ng bayan, 'di ba? Imaginein mo, ito ay isang ano, 'no, imaginin mo dating pangulo ng Pilipinas, 'no? Imaginein mo Pastor Kibuloy na, may-ari ng sanlibutan, okay? O Pastor Kibuloy na maraming followers, 7 million, around the, tawag dun, around the world, something like that. So, hindi talaga natin maiwasan na gagawa at gagawa yan ng paraan legally, no, strategically, no? Maghahanap siguro yan ng ano ng bansa na pwede sila mag-asylum. Okay? So, kumbaga, pero syempre, that is not forever. Okay? Syempre, ngayon, matagal pa kasi ilang taon. Nakaka 2 years pa lang tayo sa presidency ni Bongbong Marcos, no? 4 years pa, no? 4 years pa kung hindi, pag nag-extend tayo, 'di ba? Ayun ang problema, okay? Alright. Ayun yung magiging problema, 'di ba? Okay, ano na, kasi matagal pa, no? Matagal pa yung pwedeng maging pangulo at hindi pa tayo sigurado kung magiging pangulo si Sara Duterte kasi talagang pinupulaan siya, no? Pinapato siya, tinatadyakan siya, kumbaga, 'di ba? Ayun. Ayun po, no? Sige po, sa tingin niyo po ba, no? Magiging totoo kaya ito, no? Yan, magandang panoorin talaga. Magandang ano yan, no? Kung anong magiging strategy ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aminin naman po natin na maraming nagmamahal po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi in a way, marami naman po siyang nagawa. No, talaga yung build, no? Yung drugs na yan. Ako, pabor ako dun no? Doon sa drugs kasi I do not know I do not care kung ano kung kasali pa sila doon o hindi allegedly. Pero what I mean is yung program itself, no? Dito nga sa amin no? Dati ewan ko, wala siguro maglalakas loob ng magnakaw ng langka. Okay? Langka na nga lang ninanakaw pa. 'Di ba? Oo, langka na nga lang ninanakaw pa, nagpa-park sa harapan ng mga bahay, ng ano, tumatay yung mga aso, something like that, no? Siguro nung panahon ni Duterte walang gano'n, 'di ba? Oo, walang gano'n. Okay? So matatakot at matatakot yung mga 'yan, 'di ba? Parang gano'n, no? Walang nagbebenta ng drugs o hindi, et cetera, no? Walang gano'n. Okay? O sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Magkomento lang po kayo diyan, no, para naman po maging dynamic ang ating conversation, ang ating engagement. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyo guys. Thank you so much to all of you. Okay? God bless you all. That's it for today. Thank you so much, guys.